So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, okay na sana, mga minamahal. Panis na sana itong issue na to kasi humigit kumulang 3 araw na natin pinag-uusapan. Ito nga pong press conference na kung saan ay nagwawala at nagmamaktol itong si Vice President Sara Duterte. Okay na sana Kaso mga minamahal, gusto atang magpa-content ni Bato de la Rosa. Gusto niya na naman pong maging relevant. Well, sa bagay, negative or positive is still publicity. So ngayon, merong paandar, merong pautot itong si Senator Bato de la Rosa. So ngayon, pinagtanggol niya po mga minamahal. Ano po nga ba nga asahan natin? Same feather flocks together. So pinagtanggol po ni Bato de la Rosa itong kanyang isang kaibigan. Itong kanyang kaibigang killer. So ngayon, ano yung eklabush ni Bato? Sabi ni Bato, mga minamahal, basta at least the Vice President is truthful enough and honest enough to say something na nasa loob niya. Para sa akin, mga minamahal, isang kakupalan to. Yung sasabihin niyang truthful and honest enough. Siguro, totoong honest siya kapag mayroon siyang mga kaaway. Nanununtok nga Pero sa pera ng taong bayan, hindi. So, ano yung honest doon? Bato. Huwag ka nang inang shit yan. Niloloko mo ba kami? Sabi niya, mga minamahal, basta at least the Vice President is truthful enough and honest enough to say something na nasa loob niya. Honest siya sa mga kaaway niya, pabibo Pero sa taong bayan, hindi. Hindi niya nga kayang lagyan ng breakdown kung saan niya ginastos yung 125 million confidential funds Hindi niya nga kayang ipaliwanag yung 16 million na safe house, kung sino yung nakatira doon, bakit 16 million, pati yung 15 million sa youth, mga minamahal. Hindi niya nga rin kayang ipaliwanag yun. So, Bato, baka nang inang shit ka, ano yung honest doon? Ano yung truthful enough doon? Siguro sa mga kaaway niya, honest siya sa kanyang nararamdaman kasi bratinela siya spoiled brat siya Diba? Laging nag-aamok ng gulo Pero yung maging honest sa taong bayan, lol. Walang honest doon. Naku pa. Ginagago mo na naman kami, Bato ito yung pangalawang baliw. Maybe naging honest siya, mga minamahal, na patunayan niya na galing siya sa angkan ng mga kriminal. Kasi, di ba, sabi niya, gusto niyang pugutan ng ulo si PBBM. Yan yung sabi niya, di ba? Totoo, naging honest siya doon. Sa part na talagang nasa angkan siya ng mga mamamatay na tao, di umano. O yung ama, di ba, human rights violator. Si Kibuloy, sexual trafficking. Ay talaga nga namang honest si Sara Duterte na nabibilong siya sa pamilya na may mga aning-aning. Ay, naku, Diyos mio. Diba? O, hindi pa tayo nasa first sentence pa lang tayo. Sabi niya dito, hindi siya plastic na tao. Anong hindi plastic? Mga minamahal, pakita ko sa inyo Anong hindi plastic dito sa picture na yan? Ayan Anong hindi plastic dyan? After mong sabihin na ikaw yung presidente ng impyerno, bigla-bigla kang pupunta sa baklaran, a-attend sa misa, a-attend sa mass. Ano yun? Tapos, yung damit mo, poorest of the poor. Yung the way na manamit ka, gusto mong ipakita na ikaw ay mahirap din para sa mahirap. Kaya laki-laki nang nakukuha yung confidential funds, quick-quick lang pati barbecue yung kaya mong ipanlibre sa mga bata. Yan ba ang isang kaibigan? Oy, napakabubo. Naku, mga minamahal. Sabi ko sa inyo itong si Bato de la Rosa nagpapa-content gusto atang i-content. O, sige ngayon. I-content ka namin kasi content creator kami Kaya, nakakaloka. Na-imber na ako dito kay Bato. May aning-aning din tong si Bato no?
Oh, kilala natin yan na prangka na tao yan. Hindi plastic yan. Hindi talaga siya naging plastic. The way na sabihin niya na siya presidente ng impyerno kasi totoo naman talaga. Oh, ano yung sinabi niya? Oh, gusto niya pahukayin yung patay? Alam nyo, imbes na turuan ninyo, tinutolerate nyo pa. Kaya lumalaki yung ulo eh. Well, ano pa bang asahan natin dito kay Bato de la Rosa? Eh, syempre, dawit na to sa ICC. Alam nga naman, kampiyan niya pa si Marcos dyan. Eh, talagang sama-sama silang babaon sa hukay. Nakakaloka. Member ng kipay ko dito kay Bato. May ganun-ganun sa pag-iisip. Mukha ng inang shit yan. Pakabugo ba? Stress ako. Hindi yan yung political pogi. Yung papogi-pogi sa politika, pamumulitika kung hindi prangka yan na tao. Nanununtok nga yan pag galit. Tingnan nyo, tinolerate pa. Mali na nga yung ginawa sa sheriff, tinolerate mo pa. Mali na nga yung ginawa, okay pa tawang-tawa ka pa doon? Ha? Diyos mio naman. Eh, yung magsasabi ng katotohanan ng saloobin niya. Eh, yan, magsasabi pa ng katotohanan ng saloobin niya. So, tinutukoy ni Bato de la Rosa, hindi naman kasi plastic si VP Sara. Isa yung taong marunong magpakatotoo ng kanyang sarili. Alam nyo, mga minamahal, okay lang maging matatas. Huwag lang yung sobrang matalas. To the point na hindi mo kayang ipreno yung bibig mo. Kahit mali. Bato, alam mong may mali. Alam mong may mali. Pero ano na naman tong kakupalan? Baka nang inang shit ka. Kaya ka hindi tinutubuan ng buo kasi wala kang wala kang utak eh. Walang sustansya yung mga pinagsasabi mo. Imbes na matuwa kami sa'yo, nauurat kami, punyeta ka. Kaya tama lang talaga na maging pang-17 ka. Kaya bumababa yung survey mo eh. Smiyo naman. Minsan ka na nga lang magpapansin, yung literal pa talagang papansin. Naniniwala ko sa kasabihan mga minamahala na less talk, less mistake. Wala eh. Gulo-gulo na nga ninyo, dadagdagan nyo pa. Mali na nga, tinotolerate nyo pa. Nakakaurat to. Ano ba naman yan ba to? Na ay na-jude something sa kanila, no? May mga aning-aning. O ito, pangalawang baliw to. Si Bato de la Rosa. Truthful enough? Honest enough? Sinong ginagago mo? Sinong inuulol mo? Sino yung niloloko mo? Masasabi lang natin na honest and truthful enough siya kung kaya niya nang sagutin kung saan niya dinala yung 125 million within 11 days. Doon masasabi namin honest siya. Sagutin niya yung mga issue niya, yung mga disallowances, baka doon masasabi naming honest siya. Pero ito, Bato, siguro honest siya sa mga nakakaaway niya. Honest siya sa mga kinagagalitan niya kasi tinitira siya eh. Nabubuking yung kasamaan niya eh. Siguro doon, honest siya. Pero yung sa taong bayan, lol, ba't wag nga kami? Magtigil ka. Sinapian ka na naman ng masamang espiritu or baka gutom lang yan. Kumain ka nga sa tamang oras para kung hindi kung ano-ano yung pumapasok sa pag-iisip mo, gayahin mo si Bongo. Minsan nga lang magsalita. Tingnan mo ngayon, pang ilan siya sa survey, pang siyam. Umiiwas pusoy, gano'n na lang yung gawin mo. Para umangat naman yan kahit paano yung pangalan mo.